Hello, magandang umaga po. Kailangan natin mag-live sa ngayon at importante ang aking pong sasabihin sa ngayon patungkol sa pinakamalaking problema ng bansa sa ngayon. Ang pinakamalaking problema sa bansa sa ngayon ay yung blanco na papel na ginawa nilang pera at sinadya nilang pagka-blanco. So ngayon, ang gusto ko lang sabihin, ipapaliwanag ko sa mamamayan ano ba dapat ang pagtingin dito at kung sa tingin ninyo ay blanco, ano naman ang tingin ninyo sa katotohanan na may tinatawag na kasong sinampa, petitions, laban sa budget na kung saan ay produkto ng blanco. Bakit blanco? Paano kasi? Ang presidente, blankong utak. Oh, ang mga tao niya, blanco utak. Bakit blanco? Panay pera lang nasa isip eh. Kaya blanco-blanco. Yan po ang nangyari sa ating bayan. Ngayon, kayo na mga mamamayan, kayo na may hawak ng original na kapangyarihan. Ano ibig sabihin ng original kapangyarihan? Ang mga tao po, ang tinatawag ko na original na kapangyarihan. Bakit ko natawag? Kasi sa tao po nagsimula ang lahat ng klasing kapangyarihan sa pamahalaan ng Pilipinas. At kahit saan sa pamahalaan, basta demokrasi ang bansa, nagsimula yan sa tao. Sa mga lugar, sa mga bayan na kung saan ang kanilang meron silang tinatawag na hari at reyna, ang pinagbulan ng kapangyarihan sa kanila ay hari at reyna. Which is, by the passage of time, thousands of years, ang katotohanan ay makikita mo kung sino matapang ay siyang naghari-harian. Ganun lamang po. So ngayon, pag lumabas na lang ito, yung the period of Renaissance na kung saan ay nangingibabaw ang pagbukas ng isipan ng lahat. Kasama dyan yung isang napakagaling na author at genius na si John Stuart Mill. Diyan siya nagpopularize na kailangan lahat ng pamahalaan sa mundo ay dapat nakasandal sa mga tao. At ang tao ay binubuo yung isang teritoryo na gagawin mong bansa. At kung wala yung mga tao, ay kahit may teritoryo, walang bansa. At ang mga taong ito na nakatira dapat sa teritoryo, ang siyang maapektahan kung ano ang magyayari sa isang teritoryo. At dahil sa sila ang maapektahan, sila rin magdesisyon kung ano ang pagpapatakbo sa loob ng kanilang teritoryo. That's why may mga elemento po ng Estado. Ang elemento ng Estado, number 1 is teritoryo. Pwede bang gumawa ng bansa na walang teritoryo? Hindi po pwede. At kaya nga yung ibang bansa na gusto magpalaki ng teritoryo, nang-aagaw gaya ng China, inaagaw yung teritoryo natin. Sa ngayon, ang teritoryo ay sa batas sa ngayon sa mundo, international law, bawal po ang lumusob para mag-agaw ng teritoryo. Ang tawag dyan is crime of aggression. Pwede kang lilitisin kung kaya kang hulihin sa International Criminal Court at ikaw ay papatawan ng life sentence kung ikaw ang tao na namumuno ng ganong klaseng aksyon sa pang-aagaw. Yan ang Estado. Una, teritoryo. Pangalawa, kailangan may mga tao. Pangatlo, kailangan ang mga tao na dyan na nakatira ay kaya nilang diktahan ang kanilang sarili. Sarili lang kayang diktahan. At kaya nilang ideklara na sila ay mamumuhay bilang isang bansa. Ibig sabihin, mayroon na silang kapangyarihan sa kanila sa sarili nila. Ang tawag dyan ay sovereignty. Ang sovereignty po, sa Tagalog, yan po ang kapangyarihan sa pagdetermina kung ano ang inyong gusto, na gawin ang inyong gusto at gawin ang inyong kinabukasan. So, sovereignty.
Kagaya sa Pilipinas, ang sovereignty natin, ano ba talaga gusto natin sa pangkalahatan, hindi sa pag-isang tao. Kaya bawat tao, ang tawag dyan ay particle of sovereignty. Nag-iisa, partikulo lamang ng sovereignty. Ako, kaisa lamang ako sa particle ng sovereignty, sa kabuuang sovereignty ng Pilipinas. Ikaw, ganon din. Iisa kang partikulo sa kabuuang sovereignty o soberenya ng buong Pilipinas. So yan, the power to do, to determine what you want, and to say that what you want to happen will happen, come what may. Yan po ang sovereignty. Pang-apat, kailangan may pamahalaan o gobyerno. Kasi kung walang gobyerno, may sovereignty, wala. Hindi mag-exist ang gobyerno, hindi magkaroon ng may presidente, hindi magkaroon kung may hari, hindi po pwede sabihin na may mga ibang opisyal ng bayan. Ganon po ang bansa, kahit sa bansa, state kung tawagin. Okay? So having said that, yung bansa natin, bilang isang ganon, ay meron tayong soberenya o sovereignty dahil tayo ay walang nakikialam ng ibang bansa. So, ang ibig sabihin, pag may sovereignty tayo, perpekto ang ating sovereignty kung libre tayo, malaya tayo, at walang ibang nakikialam. At kung may ibang tao gusto makialam, ay hindi nila kayang pakialaman. Pero sa ngayon, inilulusob tayo ng China. Ibig sabihin, ang ating sovereignty o soberenya ay nagdidelikado. Ganun po yun. So, sino-sino, pagdating dyan sa China, ang issue, nagsimula yan panahon pa kay Fidel Ramos, patakbo kay Erap, patakbo kay Gloria, na kung saan sa panahon ni Gloria, nag-umpisa reclaim ang mga China sa mga lupa-lupa. Hanggat sa panahon ni Noynoy, wala rin kamalimalay si Noynoy, na kunwari bumibili ng mina na kung tawagin ay chromite, black sand, o ano. Kaya kumuha ng black sand sa norte, yan sa Ilocos, kumuha ng black sand yan sa Zambales, at binenta ang buong bundok sa panahon ni Ibdane na siyang gobernador. Yun pala, ang bumibili, gumagamit ang China ng ibang korporasyon. Walang kamalay-malay, yung nakipag-transaction sa korporasyon na mga tao natin, sinabi ito ng isang abogado, sabi niya, ang kasalanan ko sa bansa. Hindi ko alam ano gagawin ko kasi ako pa ang gumawa ng kontrata na kukuha ng chromite ko mula sa Zambales, na ibenta ang buong bundok ng Zambales at ibinigay sa korporasyon na hinahakot ng barge. Yan pala, ginamit sa pagpatayo ng isla ng mga China. So, yan po. So, yan ang sasabihin, yan ang kinikwento ko yan dahil napapaikutan, yun pala, kaya natin tumayo sarili, pero napaikutan tayo. So ngayon, ang problema natin is kung ang tagaloob, kapwa mo Pilipino mismo, ang magbibigay ng pagkadelikado sa ating sovereignty. Kagaya nito, di ba, panahon ni Duterte, marami siyang Chinese pinapasok. Panahon ni Noynoy, marami nakapasok, pero wala siyang, ang tingin ko dyan, wala siyang kalamalam. Ibig sabihin, kakulangan sa intelligence ng mga tao. Dapat meron tayong intelligence bureau. Ibig sabihin, kulang yung intelligence fund, hindi ginagamit sa tama. Bakit? Yan po ang katotohanan. Kung wala tayong nakuhang informasyon para depensahan ang ating bansa, nag-failure ang ating intelligence. Bakit? Ito na nga nagpatunayan na natin. Kung si kay Sara mapunta, hindi natin alam kung nagastos sa tama ang intelligence fund, confidential fund. Sa AFP, alam ko matagal ko nang narinig yan na hindi napupunta sa tama ang mga intelligence fund. Pati sa mga pulis, narinig naman natin testimonya ni Colonel Joby Espinido na dapat bibigyan siya ng intelligence fund kasi lumalaban siya laban sa mga droga. Sinabi niya ni 5 wala siyang natatanggap sa panahon niya. That explains the reason that the corruption in confidential fund is not a monopoly of one person only. It is actually a combination of all corrupt men in the government. Dito, nagiging corrupt ang presidente pagdating sa confidential fund kung nagsawalang kibo o
hindi siya gumagawa ng diskarte para malaman at mahuli. So, iyan po problema. So, ito ngayon, fast forward tayo sa problema ngayon, kasama ito sa failure of government na lalagay sa balag ng alanganin ng ating bansa dahil sa failure of government. Failure natin, mga botante. So, sabi ko nga, ang lahat ng kapangyarihan na sakop yan ng particular ng sovereignty ay nanggaling sa tao. So, ibig sabihin kung ano ang ating kapalaran sa ngayon, yan ay dikta ng ating boto. Bumuboto tayo ng artista. Bumuboto tayo ng mga walang alam paano paggawa ng batas. Bumuboto tayo. Minsan, no read and write pa. At bumuboto pa rin tayo. Kagaya kay Alice Go, Chinese. Hindi marunong magsalita ng Kapampangan. And yet, nanalo sa lugar ng Kapampangan. Diyan sa Catanduanes, isla ng Catanduanes, yung gobernador diyan, sinasabi na pure Chinese. Si Governor Kuwa. Si ano pang pangalan ni Governor Kuwa? Tapos ang kanyang kapatid, Vice Governor Catanduanes. Ano ba nangyari sa mga Bicolano diyan? Ba't hindi kayo nagbabantay ng inyong karangalan na masisira at pinamumunuan kayo diyan sa Catanduanes ng pure Chinese? Ano ba yan, Attorney Tibilin? Pre, bakit naman ganun? Iniwan mo, pumunta ka ng Pasay, iniwan mo yung bayan mo na Catanduanes. Ano ba yan, Attorney Isidoro? Kaibigan ko. Taga Catanduanes ka, taga Birak ka. Ano nangyayari sa Catanduanes? Hinayaan mo na kukunin ng mga mga kuwa. Kuwa ng kuwa. Ay, nako. So, iyan po, example lang yan sa mga nangyayari sa atin dahil sa ating kapahamakan na dinulot naman natin. But sino ba ang nagboto kay BBM? Ay, hindi pala tao, no? Smartmatic pala. Kay Sara, ay, hindi na yung tao. So, hindi natin mabiblame ang tao pagdating kay BBM, kay Sara, at saka kay Ruben Padilla. Ang problema natin ito, Smartmatic, kaya palitan na lang natin ating konstitusyon. Sa Section 1, Article 2 ng Constitution, yan po ang panimula ng konstitusyon natin o saligang batas. Diyan po nagsimula ang lahat natin. So, kung diyan nagsimula, dapat po ay ating ipaglaban. So, ngayon, sinasabi diyan, Section 1, Article 2, State Policies, sabi, the Philippines is a democratic and republican state. Next, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Grabing deklarasyon, di ba? Parang akala mo, totoo. Totoo ba kaya? Yun ang ano natin, hindi natin alam. So, ngayon, pag-usapan natin, direct tayo ngayon. Ang ating budget, yan magpapatakbo ng ating pamahalaan. Depende ngayon sa presidente o pangulo natin na napili, na binuto ng tao, Smartmatic. Pati Vice President, Smartmatic din ang bumuto. So ngayon, sila ngayon magsasabi, gagawa-gawa sila ng pera ng bayan, mga koleksyon sa buwis, sa customs, gagamitin nila, ipanggastos, yung pala nabubulsa nila. At hindi lang naman si Bongbong gumagastos, binagbubulsa, kahit mga presidente na nakaraan, bumubulsa rin. Ganun po yun ang katotohanan sa ating bansa. So ngayon, pero kakaiba itong sitwasyon ngayon, the biggest corruption to happen in the country. Mas malaki pa ito sa corruption ni Ferdinand Marcos Sr. Anong ginagawa? Akalain mo naman magic-magicin yung, kung smart magic, kung magic nanalo ang presidente, tsaka vice-presidente, at saka yung mga senador, pati si Robin Padilla, ay magic din ginawa ang budget na gagamitin nila sa pagpatakbo sa ating pamahalaan para may depensa pangkalahatan ang ating soberenya. Ang ating teritoryo na inaagaw ngayon ng China. Pautot lang tayo. Hindi nga natin mapapalayas yung monster ship din ng China. Ay, nako. So ngayon, ginawa nilang blanco, naiwan nilang blanco ang kahuli-huling dokumento na bago magiging budget. So ang kahuli-huling dokumento, tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Kung ano ang laman ng Bicameral Conference Committee Report, dapat siya din ang laman
ng national budget natin. Pinapirma kay Bongbong, may laman na. So, ibig sabihin, sino gumawa? Congressman ba at mga senador ang gumawa niyan? Ladies and gentlemen, para malaman ninyo, ang kapangyarihan po sa pagsasagawa ng batas ay nilagay natin base sa ating konstitusyon sa kamay ng mga congressman at senador natin. Na kung may ibang taong gumawa ng batas, hindi natin matatanggap yan. At kung ang ginawa ng batas ng mga congressman natin at mga senador natin, dahil magkaiba, nagkaroon sila ng pag-uusap o meeting, may representante mula sa Kongreso na representante at Kongreso ng Senado, at sila nag-usap, dapat pagtugmain nila yung mga pagkaiba-iba. Kahalimbawa, sa bersyon ng House of Representatives, mayroong pundo ng akap na 39 billion. Sa bersyon naman Senado, tinanggal ni Amy Marcos yan, 0. So nagkaiba. So paano kayong pag-isahin? Mag-usap sila ulit. Kaya nung nagkausap sila, nangako naman si Romualdez, the Speaker ng House, oy, pati si Elizalde ko, sinabi si kay Chase Escudero tsaka kay Grace po na siyang namumuno na sa mga delegado ng Senado. Paig na kayo. Sige na. Paig na kayo na mayroong akap. Ano naman ang trade-off? Ano yung ibig sabihin trade-off? Anong kapalit? O sige, ang 21, gawin natin na lang 26 billion, huwag na 39 billion. Parang sinasalarawan ko lang ano nangyari. So ngayon, ang 21 billion sa aming mga congressmen, marami naman kami maghati-hati dyan. Kung hatiin natin yan, bawat isa kasi 316 ang mga congressmen. So sa 316, i-divide mo yung 21 billion sa 316, ang resulta, 66 million kada congressman. Ibubulsa lang nila yun. Kaya gustong-gusto nila yan. Gagamitin sa kampanya nila. Sa kabila naman, sa mga senado, 5 billion ang pinangako sa kanila. Sa 5 billion, inanunsyo mismo ni Grace po sa interview, kaya sila pumayag kasi transparent daw at magkakaroon din senado ng 5 billion. Bakit mo aminin yung senado? Pera ng tao yan, Grace po. Napakamaldita, traidor ka talaga. Gusto mo lang magkaroon ng pera para yung anak mo na si Brian ay mananalo sa party list FPJ. Huwag niyong iboto yung FPJ, Peking FPJ yan. Peking Fernando po Jr. yan. Anak ni Grace po dyan ang representante ko, ang nominado. Huwag niyong iboto yan. So, yun parang target. Pumayag sila na magkaroon ng akap sa kapalit na bibigyan sila ng 5 billion. So, para matupad yung lahat ng mga usapan pang bulsa, ay, sa totoo lang gustong-gusto nila, diskarte kasi ang problema sa ating konstitusyon sa batas, hindi ka pwede makakalagay ng pundo kung walang budget kung walang pera ang pamahalaan. So para masigurado na walang abuso na mangyayari, ang ginagawa niyan ay sinisiguro ng Constitution sa Section 25 Paragraph 1, Article 6, kung anuman ang na-determina ng Office of the President na pera kung magkano lamang ang gagastusin, huwag na kayo magpalampas dyan. Parang tatay sa isang pamilya, si BBM. Sabi ng tatay, ito lang po ang sweldo ko eh. Kada buwan, ang sweldo ko, 30,000 lang. So, Mrs. Aking mahal na asawa, ito yung 30,000. Pero 5,000 kunin ko pag sarili kong gastos. Bale, 25,000 na lang. Gamitin mo sa pamilya natin yan. Pwede bang gumastos si Mrs.? Sabi niya 50,000? Hindi, kasi 25,000 ang pera. Kaya, ihambing natin ito sa national government. Sabi ni Bibim, ito lamang pera natin na kukolektahin sa sunod na taon, sa 2025. 6.32 trillion pesos. Para malaman nyo kung gaano kalaki 6.32 trillion, i-convert natin yan sa mas na nakukuha niyo, na intindihan niyo. Ang 6.32 trillion ay 6,320 na billion. Ilang billion meron? 6,320 billion. Ganun ang ibig sabihin yan. Ngayon, kung hindi nyo pa rin maintindihan, i-convert pa natin sa million. Ang mangyari niyan is 6,320,000 million. Yan ang trillion. Kasi ang trillion,
ano yan, magiging 12 na digit. Ang unang digit, 1,000. Pangalawang digit, meron ka ng million. Pagdagdag pa isang another 3 digits, 9 digits na, billion. Another 3 digits, magiging 12 digits, trillion. Yan po. So, naintindihan na ninyo kung gaano kalaki ang pera na pinupundo? So, dahil binabawal sa konstitusyon, nadagdagan pa niyan, kasi hindi kikitain eh. Ang ginagawa nila is, okay, ganito. Pwede ko sana ipapatayo ng tulay doon sa amin, sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kailan kulang ang pera, oh. So, anong diskarte nila? May dalawang diskarte ang congressman sa mga senador. Ano? Gagawin gagawin natin pondo to, pero subject to availability of funds. Gagawin natin project ito, pero ipapatupad lamang kung may pondo na kikitain. So, kailan magkapondo ang bayan? Kung sumusubra ang koleksyon sa buwis at saka sa customs at saka yung mga kinikita ng korporasyon ng pamahalaan. Yan tawag dyan, non-revenue sources or non-revenue income ng bansa. Ang galing sa buwis at saka sa taripa sa customs, revenue income. Ngayon, ang ginagawa nila, pangalawang diskarte nila, kung makakautang sa bangko, pwedeng punduhan. Diyan pumapasok kayo ng mga... Ngayon, kung minsan, ang diskarte pinakamalupit, diskarte malupit ng congressman sa Senado. Tanggalan ng pondo ang ibang item at ilipat sa kanilang gustong pondo. Ay, ang gusto ng pondo, akap. Kailangan na 39 billion. Saan lang kukunin? Kaya, binasura nila ang 4Ps, tinanggalan ng 50 billion. Binasura nila ang stupap na pondo sa CHED. Ang stupap po, scholarship para sa mga anak mahirap na nag-aaral sa private universities or private colleges. So, tinanggal nila 30 billion. So, mayroon na silang savings 80 billion. Tinanggalan na another 3 billion sa scholars. So, mayroon na silang 83 billion na savings. At tinanggalan ng 12 billion ang DepEd. So, mayroon na silang savings na 95 billion. Ano pang tinanggalan nila? So, tinanggalan ng 17 billion ang Department of Transportation and Communication. So, that is 109 billion. Ano pang kinuha nila? Tinanggalan ang tupad. Kano tinanggal sa tupad? Mga 50 billion. So, 159 billion. So, tinanggal ang senior citizens na budget na 1,000 a month na pension ng mga senior citizens. So, 160 billion na. So, marami silang tinanggal. At nilagay ngayon sa AKAP, 26 billion. At tinaasa ng AX from 41 billion ginawang 45. So, 26 plus 5 plus 4, magiging 30 billion na kinain doon. Tapos, nagpundo pa sila sa MAIP. In-increase nila. Ginawa nilang 45. Nang original ay mga 12 lang. So, meron ngayon sila dito mga 20. So, nagkaroon na sila ngayon ng plus 20, 50 billion. O ang ibang savings sila, saan nila nilagay? At gumawa sila ng pondo na 288 billion para sa mga flood control projects na nilagay nila sa DPWH na portfolio. Hindi man lamang hiningi ito ng DPWH, ladies and gentlemen. Paano nangyari yun? Insert, singit, kay daming singit gang dyan. So ngayon, kung ganun po nangyari, ano nangyari ngayon? Paano ipatupad? Ito ang siste. Kailangan pag-usapan nila ng Senado na group at Kongreso de Representante na grupo. At naiwanan blanco. Sinadya ba yun? Sinadya nilang blanco. Pero may intention sila na lagyan ng amount. Isa sa mga blanco dyan ay yung budget para sa irigasyon. National Irrigation Administration. Yung budget naman, ang kwento naman sa irrigation, nagsimula sa proposal ni Bongbong Marcos na gawing 24 billion lamang. Nang dumating sa House of Representatives, ginawang 74 billion. Ibig sabihin, dinagdagan ng 24 plus 50,
74 billion. 50 billion dinagdag. At dahil nagkakontra-kontra, ginawang blanco. Kaya nga, the amount of 74 billion allotted for NIA is to be deleted and replaced with blank. Dami-dami. Ang lahat ng blanco, bakit, ang tanong ko, bakit nandoon po nakalagay sa budget ng Department of Agriculture? So natapos ang blanco. Ang blanco na yan, na-report supposedly nilang dalawa, ay ibabalik ngayon sa Kongreso de Representante at Kongreso de Senado. So, supposedly, ang mga House of Representatives ay magbubuto-buto ulit para aprobahan yung binago. At magbubuto-buto rin mga senador para aprobahan ang binago. Sa hindi nila alam, ang sinabiti sa kanila para pagbuto-butuhan ay walang laman, blanco. Itong para sa 13 provisions na blanco. At establisado na yan. Kumbaga, hindi na yan proof beyond reasonable doubt na wala nang duda na may blanco talaga. Yan na po ang katayuan ngayon. So ngayon, ano ngayon ang ginawa dahil na nabulgar? Ang una nagbulgar niyan, si Congressman Ongab, kasama niya si Duterte. Of course, let us understand, si Duterte kailangan niya pang politika. Ibig sabihin, ginamit lang ni Duterte ang blanco para hindi natin may tatanggi, nagagamit din sa kanyang pamumulitika. Pero no amount of politics can erase the blanks. Paano mo ma-erase yung blanco? Blanco na nga eh. Paano mo delete ang blanco? So anyway, that is what happened. Ngayon, duda sila. Sabi naman marami sila. Kasama si Trillanes, kasama yung mga congressman, mga senador, iba na tatago sa likod ng mga sinasabi ko sa general rule, kasama mga congressman na kakampi ni Tambaluslos, ay nasabi, hindi, pati si Chis Escudero, unfortunately, pati si former Senate President Franklin Drilon, na kung bakit, ang isa lang inisip ko kung bakit kinakampihan niya si Bongbong ngayon, ay dahil binigyan ni Bongbong ng pardon ang kanyang pinsan, na si Jed Mabilog, mayor ng Iloilo City. Ngayon, kasama din dyan sa totoo lang, yung unang interpretasyon ni Antonio Carpio, Justice, ay nasa general rule din na kahit may mablanko, valid pa rin. Yan ang mga sinasabi nila. So, yan po ngayon, diyan sila nakasandal. Ipagpatuloy nilang budget na pinirma na kahit blanko ang pinanggalingan. Ang kaisipan nila, general rule. Sabi nga, ang general rule dyan, kung ano ang nilagdaan ng presidente, ay siya din nilagdaan ng Speaker of the House at siya rin nilagdaan ng Senate President. Iyan po ang kilalaning batas. Wala tayong problema doon. Ganon talaga yun. Pero yan ang tinatawag na presumption na yan ang ating sundin kung walang ibang ebidensya na magpapakita na ang katotohanan ay hindi mababali na iyan ay walang pinanggalingan. So may pinanggalingan bang budget yung pinirma ni Bongbong? Of course, mayroon ang pinanggalingan, yung may mga blanco. Anong ibig sabihin? Hindi po pwede maging batas yung blanco. Yan ang problema pag ang presidente mo, blanco ang isip eh. Di ba? At mga kakampi mo pa, blanco. Ginawa niyo blanco dahil lamang gusto niyo kumita. Pero sa totoong kwento, act of God yan. Ginawa ng Diyos yan. Sinadya ng Diyos. Bakit ko nasabi? Kasi yung blanco na yan, para aprobahan ng mga Kongreso de Representante at Kongreso de Senado, ay i-email yan sa lahat ng mga congressman at lahat ng mga senador. So, isang email lang yan. Kung marunong ka ng email, pag email mo, group emails, lagay ko, kahit 1,000 email addresses pa, kahit 1,000,000 na email addresses, ilalagay ko riyan, makakatanggap lahat. At kung ano ang laman ng aking email, kung ang message ko sila, I love you din darating sa kanila. Hindi pwede, I hate you. Hindi mo pwede sabihin na dumating isa sa pinadalan ko si Amy. Ang iba si Chis Escudero. Ang iba si Grace Po. Ang iba si Jingo Estrada. Ang iba si GB Ejercito. Ang iba si Bungo. Ang iba si Bato. Ang iba si Ruben Padilla. Iba si Rapi Tolpo. Ang iba naman si Cynthia Villar, si Mark Villar, si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, si Nancy Binay. Pinadalhan ko sila, si Wins Gatchalian, si Joel Villanueva, si Francis Tolentino, si Coco Pimentel, si Risa Hontiveros. Pinadalhan ko sila lahat.
Ibig sabihin, kung ano ang natanggap ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee ay kay Aimee ay siya din ang laman ng pinadala kay Risa Hontiveros, pinadala rin kay Coco Pimentel, pinadala rin kay Win Gatchalian, pinadala kay Chis Escudero, pinadala kay Grace Mo, at sa iba pa. At siya rin ang pinadala sa mga congressmen. So ngayon, nung lumitaw si Congressman Ungab, pinakita ang dokumento sa publiko, blanco nga. Kasunod na lumabas, si Congressman Raul Manuel na kontra ni Duterte. Makabayan Party. At sinuportahan siya ng isa ring makabayan na congresswoman na si Franz Castro. At saka si Arlene Brusas. At blanco rin ang kanilang kopya. So ibig sabihin, hindi nagsasabi ng kasinungalingan si Ungab. Hindi mo pwedeng sabihin na sinadyang blanco para magkaroon ng manipulasyon para gamitin sa politika. So therefore, mali po ka dyan. Mr. Trillanes, mali po pa dyan. Kahit na ikaw ang susuportahan ko pagka mayor sa Caloocan, ay rest assured, ikaw kinakampanya ko sa Caloocan. Pero mali ka dyan sa sinasabi mong yan. At therefore, kahit sinusuportahan ko lagi si Risa Hontiveros, mali rin po kayo dyan na kung sa unang sinabi mo na walang blanco. But nevertheless, nung bandang huli, inamin naman din ni Risa na hindi niya pala tiningnan. At ganun din, yung iba na nagsalita, pati si Jerby Luistro nasasabi sinuportahan nung bandang huli, inamin niya na wala siyang personal na alam. Ganon din ang iba nagsasalita ng mga young guns na ginawag ko kagabi na so young yet so corrupt. Mga young guns, pinangungunahan ni at Congressman Zia Alonto. Sayang, senatorial material pa naman to, nagsisinungaling. Para lamang kay Tambaluslos. Si Rods Rodrigo, one rider party list. One rider. Ibig sabihin, rider, nagtatago ko sa likod ng one rider. Niluloko nyo lang mga riders eh. Huwag nyo na iboto yung one rider. Wala na, hindi naman tumakbo si Congressman Busita, tumakbo siya sa pagkasenador. In other words, yung politics nila ay talagang panluloko para kumita. Marami pa dyan, yung Pami Zamora ng Taguig, huwag nyo nang iboto yan dyan. Ang taba-taba niya. Sa kanyang katawan, nakita ang kanyang dinakaw. Mataba siya eh. O ganon din si Paulo Ortega. Ang taba-taba niya. O, kasing taba ni Ralph Wendell Tulfo. Mga matataba, mga masisiba yan. Panay kayo ng kain. Ibig sabihin, saan galing ang kinain nyo? Huwag nyo sabihin na nanggaling sa isweldo nyo. Kung sweldo lang, hindi kayo kikita ng ganong kalaki. Ganon po ang ginawa ninyo. Si Bong Revilla, hindi naman nagbabangit, hindi nagingay. Para hindi mapansin. Si Lito Lapid, hindi rin nagumingay. Pero pinirmahan ninyo yung blanco. So ngayon, nagdidepensa kayo kasi nagugulat kayo, dami nang lumabas, pati si Aimee Marcos nagsasabi hindi nga niya pinirmahan dahil blanco. Dahil ipit na kayo, anong ginawa niyong inimbento niyong ebidensya? Nagpalabas kayo ng istorya na kaya ginagawa ng Duterte yan para, si Paulo Ortega to nag-umpisang utak nito yung utak mo niya na illogical. Sinabi mo, ginawa yan sapagkat ibalik nila yung automatic appropriations, which is true naman sa Constitution na kung madeklara na baliwala sa batas ang General Appropriations Act, magkaroon ng visa, magiging legal ngayon yung budget yung nakaraang taon. But then, do not tell me that. Bakit? Kasi, mabilis nyo malang gawin yan. Pag ibalik na, ang dati, utusan naman kayo, ayusin nyo yung depekto sa 2025 budget. So, ang mangyayari niyan, sa petition na aking isasampa, hingiin ko sa Supreme Court na utusan ang Bicameral Conference Committee na baguhin ulit ang trabaho nila. Ayusin nila. Hanggang doon lang. Tapos, ibalik ulit kay Bongbong Marcos. Ganun lang. Tapos, i-delete yung Republic Act ngayon na doon nakanumero. So, ngayon, dahil sinasabi sa batas, sa mga decision ng Supreme Court, kapag may conflict sa kung ano ang batas, ikumpara mo sa journal entry ng mga transcript of records sa Senado sa debate, naman na naig ng batas. Which is correct naman. Bakit? Yan tinatawag na general rule.
Ngayon, kung bakit ang kinumpara sa isang kaso ay transcript of records na pinagdebatihan. Hindi mo pwedeng sabihin na yung pinagdebatihan kahit kontra pa yon sa kung anong final na mukha na batas. Ang katotohanan pa rin ay ganito, pagkatapos ng debate, magbuto-boto pa. Pagkatapos debate, magkaroon pa ng final procedure. At pagkatapos ng final procedure, magkakaroon pa tinatag ng Bicameral Conference Committee at marami pang magbabago na mangyayari. Kaya, in the absence of evidence, titingnan ng Supreme Court ang final product na batas na General Appropriations Act. Totoo yan, general rule yan, Mr. Chis Escudero. So do not fool the people. Ganon din with your respect kay former Senator Drilon. Ganon pa mangyari, kayo nagtatago, kayo nag-general rule kayo. Ang hindi nyo inisip, conveniently kinakalimutan ninyo ang katotohanan na sa prinsipyo ng ebidensya. The general rule remains kung wala kang ebidensya na kontra. Ibig sabihin, ng general rule, iyan ang presumption. Sa lahat ng mga abogado na kinig sa akin, iyan ang presumption. Kung walang ebidensya na magpapakita kung ano ba talaga ang totoo na nangyari. So dahil na patunayan natin ang totoo nangyari, blanco, hindi maaaring madeklara na valid yung General Appropriations Act na pinirma ni Bongbong Marcos. O pakinggan natin ngayon ito si Congresswoman summa cum laude Stella Luz Kimbo na hindi pala summa cum laude kundi Magna. Magna cum laude ba? Hindi. Magna nakaw. Ayan, pakinggan niyo si Magna. Tulad ng binanggit ko noong nakaraan, we welcome. Dito muna tayo. Suprema yun pong GAA, 2025 GAA ni na Congressman Isidro Ungab and Attorney Vic Rodriguez kasama iba po nilang samahan. They wanted the SC to declare it po unconstitutional, yung budget. Sila naman po ay malayang gawin yan, pero kami naman po ay we stand by our position that the 2025 GAA is lawful, valid, and fully enforceable. Ayan general rule. Ang GA daw valid, lawful, and forceful. Forceful na forceful. Enforceable siguro. Ay, yan ang sinasabi niya. Bahala man daw, karapatan naman daw ng mga kakaso, ang kakaso. Kaya siya naman, hindi ka naman abogado Bakit magsalita ng ganun? Pagpatuloy natin pagpakinig sa kanya. Ang paliwanag, simple lang naman po, ang enrolled bill na in short po, ang sinubmit po ng Kongreso na General Appropriations Bill ay complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. So, yan nag-presumption naman siya. Enrolled bill. Kaya ang inang binabasihan, kaya sinasabi nagtatago sa presumption. Yan. Pero inamin naman niya na blanco sa pagsabi niyan. Sige, patuloy. Ang paliwanag, simple lang naman po ang Ayan. po ng 2025 CAA. Ma'am, you also mentioned in a statement na yung pag-ratify ng revised or yung corrected version ay unnecessary. Ma'am, can you Ngayon, tinatanong siya kung anong tingin niya, unnecessary daw yun, yung napirmahan ng mga congressman na mga representante at mga senador na mga representante ng kani-kanyang Senado at saka Congress sa bicameral, pinirmahan na blanco po. Klaro yan. Hindi na ma-deny yan. So, ang tanong sa kanya ngayon, ano tingin mo dyan? Sasagot niya. elaborate lang and sound out? Opo. So, as I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions sa ating BICAM report. At May dalawang omnibus provisions. Ano kaya ang pinagsasabi nito? Ano ba sabi mo? Huwag nyo na iboto ito sa Marikina. Tumatakbong pagka-mayor sa Marikina ito. ang isa po doon is that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Ang Yan. enrolled bill na in short po, ang sinubmit po ng Kongreso na General Appropriations Bill ay complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. Ma'am, you also mentioned in a statement na yung pag-ratify ng revised or yung corrected version ay unnecessary. Ma'am, can you elaborate lang and sound out? Opo. So, as I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions sa ating BICAM report. Pakinggan mo ito Omnibus provision.
Dalawang omnibus provision. Graduate po ng UP ito, ha? Sir Lebel Herrera at ito Eddie Calalo. Graduate ng UP ito. At summa cum laude. Yan pala, nang tinignan ko, nang nagtrabaho na magna lang pala. Bakit magna? Kagaya ni Chis, summa cum laude, Chis Escudero. Yan nang trabaho, magna lang pala. Hindi magna cum laude, magna nakaw. At ang isa po doon is that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Yan na, unang provision daw. Kung may paglaban-laban o magkontra-kontra, ang General Appropriations Act na bill at yung tawag na BICAM report, ang bill daw mananaig. Yan ang sinasabi niya. Yan ang una. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Mananaig lamang yan kung may diferensya. Kung ang diferensya ay hindi substantive. Kung matters of form lang, kung mga clerical errors lang, ang general rule, ang enrolled bill ang mananaig. At halimbawa, may konting nagkamali ang figures sa paglagay ng amount at ang words, kasi magsulat in words and in figures. Alin na sundin? Di yung words, pero kung nagkaiba sa enrolled bill, kung anong final, kung kontra-kontra, pariha lang naman, ang sustansya, kung words lang, pariho naman, ang enrolled bill mananaig. In other words, yung provision na sinasabi mo yan, mag-a-apply lamang yan kung ang depekto ay hindi sustansyado, hindi substantive, kung hindi mismo sa forma na batas. Kasi sa amount po, sinasabi po ng Section 29, Article 6, wala kahit ni piso ang maaring gastusin sa Pilipinas kung walang batas na katumbas. Kaya kahit piso ng diferensya, substantive pa rin yan. Okay? So, ano ngayon ang tanong? Alin ang substantive? Anong substantive? Anong hindi substantive? Kaya sabi ko dito, kung hindi substantive yan, mananaig ang general rule na ang sundin natin ang final form. Pero dito, ang problema, walang laman nga eh. So, hindi ito pwede mananaig ang general rule nyo. At established na beyond reasonable doubt, without the shadow of doubt, na may blanco. Ganun na po kasimple yan. Which happened in this case kasi yung BICAM report merong blanks and then yung printed bill ay merong figures. So in that case, ay yung printed bill ang nag-prevail ayon sa omnibus provision. Ang importante dito is yung BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay ano naman? Ratified by cameral report, ratified by the members. O, blanco yun ang ni-ratify. O, anong sabihin mo? Sige. ng members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Oh, Pero ang blanco, sasabihin niya, pang-correction lang daw yun. Pakinggan mo pa uli. ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, typographical errors as well as adjustments as a consequence of the amendments. Oh, yan ha. Yung pag-fill in the blanks. Absolutely. At napaliwanag ko naman po na ang adjustments na nangyari po ay very ministerial. Oh, ministerial! Bubo. Ay, pasensya ka na sa salitang bubo. Summa cum laude. Summa cum laude. Magna lang pala to. Magnanakaw. Ministerial. Ano bang ministerial para maintindihan yung ibig ko sabihin bakit ako nag-react? Ang ibig sabihin po ng ministerial ganito. Ang OTOS ay mag-budget ng 74 billion halimbawa dyan sa National Irrigation Administration. Tapos, blanco nakalagay. At pag final bill, may nakalagay na 69 billion. Tanong, ministerial ba yan o hindi? Ang sagot ko, hindi po ministerial. Substantial po yan. Ang ministerial po na gawain ay isang uri ng gawain na hindi ka na mag-isip-isip, magdidesisyon kung ano ang dapat. Bagkos, susundin mo na lamang kung anong utos. Okay? So, ano ngayon ang ministerial? Halimbawa, ang ministerial na halimbawa dito ay nakalagay 69 billion pesos in words. Na blanco ngayon ang figures. So, ministerial lang yan para ilagay ang exact amount base sa words na nakalagay. Yan ang ministerial. Pero kung walang words, wala ng figures,
Blanco lahat, hindi ministerial yan. Kailangan i-determina mo, batas lamang ang pwede magdetermina kung magkano ang ilagay. Hindi po pwede sabihin ministerial. Ang ministerial, halimbawa, nag-utos sa polis, arestuhin si Toto Kausing. So ministerial, sa polis, walang gagawin ibang polis. Ministerial, hindi na sila kailangan otorisado mag-isip kung arestuhin ba o dapat kung makita nila si Toto Kausing. Ganun lang kasimple ang ministerial, na wala ka nang dapat itatanong, wala ka na dapat isipin, wala ka na dapat problemahin, kundi gawin mo lamang kung anong utos, na simpleng utos. So ngayon, paano mo mag-ikonsidera na ministerial yung blanco? Anong utos ng Bicameral Conference Committee report na inaprubahan, niratipika ng House of Representatives at ng Senado? Anong ministerial dyan? Blanco. Ibig sabihin, ang ministerial dyan is blanco. Kung gusto mo ministerial. Dapat sa General Appropriations Bill, dapat wala yan. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano. Gagaya sa'yo, general rule, mga graduate ng UP, magagaling. Pero pag nakikita ng ebidensya, ay hindi pala magaling. Gagaya sa'yo, hindi ka pala magaling. Ang ebidensya, ikaw mismo na hindi ka magaling. Graduate ka, summa cum laude ka pa. Yan pala ang ebidensya, ikaw ay magna. Hindi magna cum laude, magna nakaw. Kagaya lang kayo ni Chis Escudero. Ganon din ang argumento ni Chis Escudero. Nagtatago sa likod ng presumption sa general rule. Tingnan natin, pakinggan natin si Chis Escudero. Yan, si Chis Escudero naman ito. Okay, play natin. We welcome any petitions to question any law that Congress passes. At para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch. At ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Hindi daw dapat katakutan yung petisyon na sinampa ng grupo nila ni Attorney Vic Rodriguez na tumatakbong pagkasenador. Hindi ko siya ini-endorso, pero bahala kayo kung iboto niyo yan. Pero hindi ko siya ini-endorso. Sa totoo lang, mas ini-endorso pa, huwag niyo iboto yan. Kasi unang-una, naging instrumento siya ng kasinungalingan. Dati, panahon ni BBM. Tinatago niyang katotohanan na Smartmatic na papanalo kay BBM. Ngayon, hanggang ngayon, tinatago pa rin niya. So, sinasabi ni Chis Escudero, hindi daw dapat katakutan ang petition. Bakit? At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Well, Anong sagot ni Chis Escudero sa mga blank? Pakinggan natin. tulad ng sinabi ko rin noong nakaraan, yung pinakita nila, hindi ko nakita yung pirma ko, kaya ayoko magkomentaryo. Hindi na kita pirma mo, pumirma ka doon eh. Gusto mo isampal ko sa mukha mo yung pirma mo? Ay, ito talaga itong taong ito, sinungaling numero 1 talaga ito. Ayan. Pero kung meron, kaya nga may nakalagay na talata, hindi ba? Sa pinakahuling At talata, paragraph. pahina ng BICAM report na inootorisa ang Committee on Finance at Appropriation na punuan anumang mali o pagkukulang dahil kinikilalang napakahaba ng budget. Okay. Kaya ina-autorisa ang committee na magbigay ng maglagay ng amount. Pero Mr. Chis Escudero, ang authorization niyan, kung nalagay na ng committee, so cum laude ka pa naman nag-graduate ng UP College, UP, hindi sa College of Law. Tapos ikaw pala ay magna cum laude, hindi, magnanakaw din. Inautoriza, pero ang authorization na ginawa na, paggawa na, ibibigay pa na, ibalik nila sa House of Representatives, sa lahat ng congressmen. At pagbutuhan na kung payag sila sa binago ng committee. At ibalik din sa House, sa Senado, kung payag ba sila sa binago ng committee. Hanggang dyan lamang authorization. Nakaintindi ka ba, Mr. Chis Escudero? Nakakahiya ka kay Hart Evangelista. Nakakahiya ka talaga. Kaklase ka pa naman ng pinsan ko na si Atty. Tor Kausing. Kaklase ka niya sa UP College of Law. Sa dami ba naman ng linya nun? At kung merong conflict, kung may pagkakaiba,
ang Bicameral Conference Committee report at ang enrolled bill ng budget, ang mananaig ay Yan ha, ito na naman siya. Ang pagtingin ninyo, binababoy nyo lamang. Parang wala lang sa inyo nangyari. Billion po pinag-usapan natin yan. 288 billion para sa flood control project. Ang nangyari dyan. At 69 billion ang nilagay nyo sa blanco na yan nang dumating ng enrolled bill. Huwag mong baliwalain yan. Sinasabi mo, general rule, nagtatago ka rin dyan. Nakalimutan mo ata yung pinag-aralan mo sa UP College of Law na nagsasabi that there is that presumption of regularity na tama. Trabaho lang ang ginawa ng pulis. Basta ginawa niya na, nag-aresto siya. So, pinapalagay sa batas na yung pag-aresto ng pulis ay proper, na hinuli niyang tao dahil nahuli niya sa akto na gumagawa ng krimen. Yan ang presumption. Yan ang trabaho lang po ito, trabaho lang. So ang gusto sabihin ni Chis, trabaho lang po sa amin, trabaho itong budget. Kaya, ito po yung aming pinakita budget. Yung ang pinakita na, yung final product. Kagaya sa police, ito pang pinakita namin, yung naaresto na namin. So gumagawa sila ng mga affidavit lahat. Hindi nakalagay doon na tinanim lamang pala ang ebidensya. Kagaya ito si Chis Escudero, hindi niya ilalagay na tinanim lamang palang ebidensya nila para sabihin na mayroon na tayong General Appropriations Act na pinirmahan ni Bongbong Marcos. At yun na ko, dahil inyang pinirmahan, nakalagay naman yan bago pinirmahan ng mga senador at mga congressmen na ito ay inauthorize ang Bicameral Conference Committee report na magbabago ng mga amount. Pero ang authorization na yan, Mr. Chis Escudero, ayaw kong tawagin kitang bobo, bahala ng mga listeners ko, tatawag siya ng bobo, ay hanggat doon lamang ang kanilang authority sa pagbabago bago ibibigay sa mga congressmen ibalik sa mga senador para pagbuto-butuhan kung payag sila sa pagbabago na ginawa ng Bicameral Conference Committee. Intindies? At alam mo naman, sa prinsipyo ng ebidensya, ang lahat ng produkto ay valid. Iyan ang susundin natin. Pero may hangganan yan. Pero, sinabi ng ebidensya, if there is evidence that is clear and convincing to the contrary, na kumakontra at klaro, ang mananaig, matatanggal ngayon ang presumption of regularity. Kagaya nito, ibig sabihin, hindi regular ang paggagawa. Iniutos ng Constitution na ang mga senador at mga congressman ay gumawa ng proseso. Ilista na proseso kung paano gagawin ang budget. At nakalagay sa proseso nila sa pagkakataon na magkaiba yung kanilang produkto, Senado at saka Kongreso, ay magkita sila at mag-usap ulit at pag-isa-isahin bago papirman sa presidente. Ang problema ngayon, anong proseso nilabag nila? Yung proseso sa pag-uusap, kung magkano ilagay, wala pa lang silang pinag-usapan at pinapirmahan kagad sa gobyerno, sa presidente. At tinatago nila ang katotohanan na walang laman. Yan po. So, ngayon, dahil proof beyond reasonable doubt na, proof beyond the shadow of doubt na talagang blanco, ay hindi kayo pwede manaig. Nasasabihin niyo, pati si Antonio Carpio, with due respect sa iyo, sir, hindi po mananaig iniisip ninyo. Kasi iba ng sitwasyon. Na ibang sitwasyon. Mabuti sana kung hindi klaro. Ganoon lang po kasimple. Ang niratipika, ang binoto, ang sinabmit, ang binigay sa Kongreso, sa mga congressman at sa mga senado para pagbuto-butuhan, blanco. Yun lang, ganoon lang kasimple. Hindi na kailangan pa magdiri-diretso pa. O pakinggan natin sa dali itong summa cum laude na magnanakaw pala. enrolled bill ng budget o ang GAA kung saan wala pong blanco at wala pong kulang doon. Hindi yan ang unang pagkakataong ginamit ang phrase na yan o ang salitang yan. Ginamit din yan sa mga nagdaang Ayan bicameral Ayan ang kupal mo talaga ba? Alisin na kita dyan. Gusto ko, kung may pagkataon ako, gusto ko ikukulong ka eh. So, anyway, ulitin ko lang, bakit mahalaga ito? Bawat piso po na nakalagay sa budget na pinirma ni Bongbong Marcos ay pera nating lahat. Pera ng lahat ng mga mamayan na nagbabayad ng buwis. Paano ba nagbabayad ang mamayan ng buwis? Ganito po. Kung may trabaho ka, may negosyo ka, kung magkatrabaho, magkano kinita mo sa sweldo, at kung ikaw ang nagnegosyo, magkano kinita mo,
May tinatawag dyan, income tax. So pagbabayad mo sa income tax, buwis yan, ikaw nagbayad. Yan ang iyong ambag sa ating pamahalaan. Ngayon, isang pamamaraan, halimbawa, poor ka, maralita ka, wala kang bayad sa income tax. Pero nagbabayad ka sa tax sa bawat bili mo ng tinapay, bawat bili mo ng mantika na ipiprito mo, bawat bili mo ng kamatis na napakamahal. May bahagi dyan na tinatawag sa sales tax at nagbabayad ka dyan. Pati VAT dyan, value added tax nandyan. Magbebenta ka ng lupa, kukunin ng BIR ang capital gains tax na 6% sa kung magkano ang iyong pagbebenta. Kung binenta mong lupa mo ng 1 million, kukunin ng 6%, 60,000, ibalik mo sa pamahalaan. Ganun po tayo. Ibig sabihin, kahit tricycle driver ka lang, na ikaw ay nagsauli ng 2.4 million kagaya nyo sa Kalinga, kay Mr. Dumalilis, tricycle driver, sinauli 2.7 million. Kagaya ng taxi driver na sa Iloilo na si Mr. Baredo, sinauli niya 2.7 million na cash. Kagaya nung si Sixto O. Brillantes Jr. na janitor, ilang beses mahigit 6 na beses nakakita ng pera binalik. Janitor pa rin siya hanggang ngayon. Yan po ang ating pag-usapan na dapat tayo ay maging siloso tayo sa ating pera. Kaya dapat pakialam tayo dito kung sino man ang gustong sumama sa akin na isasampa kompetisyon para iproklama na null and void itong batas na ito, ay pwede kayo magpalista rito. At hanggang dyan lang muna tayo at maraming magandang salamat sa lahat. At mag-attend tayo ng rally mamaya alas 3 ng hapon. Bahala kayo kung saan kayo attend, pero ako pupunta ako dun sa EDSA. Malapit kasi sa lugar kung saan ako. Okay? So lahat ng mga kita-kits tayo dun sa EDSA. Si Mr. si Romulo Ison, baka magkita tayo, ite-text kita mamaya. Pag-usapan natin doon na magkipagkita kay Justice Antonio Carpio.